financial literacy o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan. Bakit nga ba hindi itinuturo sa eskwelahan? At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin to. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Para kay Joseph, hindi lang sapat ngunit sobra-sobra ang kayamanan sa mundo. Kaya hindi imposibleng maging financially free ang mga Pinoy. Meron dalawang klaseng income eh. Meron active at meron linear. Ang active, ito yung kumikita tayo dahil sa trabaho natin, sa sariling effort. Ang linear naman, kumikita ka kahit hindi ka na masyadong nag-e-effort. And dapat doon tayo makatawid lahat. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera. But sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Ang tubo ng pera, kung ilalagay mo sa bangko, minsan nga wala eh. Minsan wala pa. Okay, technically, parang pag pinatagal mo yung pera mo, mas konti ang mabibili niya pagdating ng panahon. Kaya hindi maganda yung magsisave ka lang ng pera. Ano po kayo ng dagdag na pagkakitaan? Kasi right now, ang maganda naman ngayon, because of the social media, internet, marami ng source of income na hindi mo kailangan gumastos. Hindi mo kailangan tumigil sa trabaho mo. Okay. Kasi yung sweldo mo, magkakape ka, magbi-milk tea ka, nag-iipon ka para sa concerts. I-set aside mo muna yon, mag-ipon ka muna ng pera para yung pera mo pwede kumita ulit ng pera. Tapos yung kinikita na yun yung gastusin mo. Kung meron... Madali naman pong balikan lahat the moment na medyo okay ng kinikita mo. Is utang okay or is utang bad? Depende po kung saan mo gagamitin yung utang mo. Tama. Ang pinaka-worst na pangungutang, panghanda ng birthday, panghanda sa festa, panghanda kung saan-saan, yun ang worst. Ang magandang klaseng utang lang, ginamit mo siya kasi yung utang na gagawin mo, magpapasok sa'yo ng pera. Worst, nag-aral tayo ng math, pero maraming college graduate na hindi marunong ng cash flow. Oo nga. Huwag kang gumastos ng mas malaki sa kinikita mo. Okay. Kung mga 100K, maliit pa rin yan eh. Pero at least as a start, na ma-realize po natin na ang 100K a month, hindi po siya ganun kalaki. Diamond awardee goes to Taong 2014, nakuha niya ang pinakamataas na pwesto sa kanilang kumpanya, ang pagiging isang Hall of Famer. Mo kailangan mag-antay ng kailan ka magsisipag. Pag gusto mong umasenso sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man ulitin, magtrabaho ka. Sa pagbalik niya sa Albay, unang bagay na ginawa ni Joseph ay bawiin sa bangko ang ancestral house na muntik nang marimata. At ito yung sa mga ilan na ipundar ko. Ito yung first car ko. Ito yung pinaka-love ko syempre yung kotse. At ito naman ang isa. Pero ang pinakamaganda dyan, yung nasa Manila po, Ma'am Corina. At kung dati pampasaherong jeep ang kanyang minamaneho, aba ngayon, 5 na ang kanyang sasakyan kasamang isang sports car na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. At ito naman ang saksi kung gaano ako kasipag kasi ito yung kasama ko palagi sa out of town ko. Pero meron akong isang kwento na napaka-special. Bakit special? Kasi itong coaching to, niregalo ko si special na tao, walang iba kundi yung papa ko, pati plate number, ginawa kong pangalan niya. Kaliwat kanan din ang kanyang mga residential property sa Bicol at mga condo unit sa Maynila. Kaya naman si Joseph tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Alam mo ba, pwedeng-pwede nang magbago buhay mo. Gusto mo bang makarating sa iba't ibang bansa? Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong sasakyan? Or gusto mo rin ba magpatayo ng sarili mong bahay? At higit sa lahat, darating ang oras na magkakaroon ka ng napakaraming time para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Excited ka na bang malaman? Alam ko, excited ka na. Actually, ang purpose ko bakit ko tinuturo is for you to level up how to multiply your money. Simulan natin, classmate, para mas maikilan tayo na we need to understand na may tinatawag na dalawang klaseng income. Okay, unang income is tinatawag natin na active income. Pag sinabing active income, ito yung katulad ng pag self-employed ka,
kasi alam nyo ba na ang isang tindahan, kung ikaw mismo nagbabantay, technically hindi pa siya masyadong considered as business. Considered siya self-employed. Kaya dapat maintindihan natin na itong tinatawag na active income. Pag nagtatrabaho ka, kung ano yung effort na ginagawa mo at may perang kapalit, ang tawag din active income. Kasi syempre gumagalaw pa katawan mo. Ito yung tinatawag na no work, no pay. Ngayon, may pangalawa naman tayong tinatawag na income. Ito yung tinatawag na passive income. Ito naman yung kahit halos wala ka nang ginagawa. Ibig sabihin, currently mayroon kang apartment. Yung apartment, may nagre-rent sa'yo. That is considered as passive income. May investment ka. Yung investment mo, kumikita ka ng pera. That is passive income. I'll just give you example. Ang McDonald's, ang nakaisip ko ng concept ng McDonald's na si Ray Kroc, he's earning 5% sa lahat ng franchise ng McDo. Ibig sabihin, kahit ngayon patay na siya, still kumikita pa rin siya kasi yun ang naging setup. Parang FPJ sa atin, di ba? Pansin nyo, ang probinsyano ni Coco Martin, kumikita ang FPJ production yon. Si FPJ mismo patay na. Pero sinong nakikinabang ng royalty is yung family niya. And kaya, normal lang po na kumikita ka na kahit wala kang ginagawa. Okay. Ngayon, itong pag-uusapan natin, na pinaka dapat mo pong maintindihan. Una, nag-save na ka na ng pera. Ngayon, nare-realize nyo ng pagkakaiba ng active at passive income. Sunod na kailangan nyo nang gawin is lakihan nyo yung tinatawag na psychological capacity nyo. Lakihan nyo yung wallet nyo ng tungkol sa pera. Kasi pag mas malaki siya, mas magsisipag ka. Kasi itong nakita kong difference sa mga taong lalong yumayaman, mga taong exposed sa pagiging mayaman at compared sa mga taong hindi. Kasi sa atin, sa ginagawa ko po, marami pa akong mga namimit na mga tao na dating mahirap na kumita ng malaki. Ang pagkakaiba nila, pag dating mayaman, na bumagsak at kumita, lalong nagsisipag, lalong nanggigigil, lalong gumagaling. Ang galing talaga sa mahirap pag kumita, makabayad lang yan ng mga payables nila, makabayad ng pagkain, kuryente, relax na yan. Tapos ang tendency gagawin yan, hanggang may pera yan, relax lang yan. Pag naubos ang pera, relax pa rin yan. Pag nagkabaon-baon na sa utang, saka palang ulit magsisipag. In short, that is the difference bakit ang mayaman lalong lumayaman. Kasi ang mayaman, pag kumikita, lalong nagsisipag, lalong ginagalingan. Ang mahihirap, kadalasan, ang dahil pang dadaanan na kung ano-ano. Kaya importante, classmate, na number one, lakihan mo yung tinatawag na psychological wallet mo in terms of income. Huwag kang makontento na ang goal mo lang makabayad ng payables. Dapat ang goal mo, makapag-build ng empire. Ang goal mo talaga, kumita ng 7 figures a month, kumita ng 1 milyon, 2 milyon, di ba? Lakihan mo na kasi pareho din lang naman nag-e-effort. Second, kailangan mo syempre i-develop yung skills mo. Kailangan yung skills mo, mag-aakma siya doon mismo sa goals mo. Kung gusto mo maging mayaman, dapat the way gumalaw, the way mag-isip, binabasa mga binabasa ng mayayaman, nakakapunta ka sa lugar ng mga pinupunta ng mayaman, may mga kaibigan ng mayaman. In short, kailangan yung skills mo naka-align din dun sa gusto mo. Okay. Sumunod, na kailangan mo nang gawin, ito na yung ginagawa ko ngayon. You need to monetize everything na ginagawa mo. Kasi honestly, classmate, ako lahat ng galaw ko, talagang I'll make it sure na kumikita ako. Kasi sayang eh. Ganon din lang naman. Diba? Dulo, classmate, gusto ko lang maintindihan na sana i-maximize nyo oras nyo na huwag nyo gawin yung mga bagay na hindi magpapasok sa inyo ng pera. Ang pinaka-focusan nyo yung mga bagay na magpapasok sa inyo ng pera kasi yun ang pinaka-importante. Last but not the least, classmate, system. Build a system. Ibig sabihin ng build a system, yung tatakbo yung business mo kahit wala ka na. Hi guys! Yes! Ako po yung napanood nyo sa Rated Corina. At alam nyo ba na marami ako mga hinahandle at tinutulungan ng mga iba't ibang grupo para sila naman yung maging successful at makatulong din sila sa ibang tao maging successful. So, kasama ko ngayon yung aming brand upline. So, the reason behind our success. So, ngayon po, may message ko para sa inyo. Si Mr. Joseph D! Hi guys! Grabe, right now nandito po sa resort at ang kasama po namin si MC. Kahit note, hindi pa po ito lahat MC. I mean, hindi ito lahat ng MC kasi yung mga iba nasa iba't iba pa pong lugar. At nagkaroon po kami ng vision casting right now na sa goal ko na makakapag-create po kami ng 1,000 MC. Kaya kayo, kung hindi pa po kayo MC, sumabay na po kayo. So, hindi nyo po lahat ng mga pinapagawa ko kasi sigurado po ako makakatulong po para mapabilis yung results nyo at mapabilis yung pagkuha nyo ng MC kasi talaga magsisipag po talaga ng sobra. Hindi lang po kayo magsisipag, hindi lang po mga uplines nyo. Kung hindi kami mismo magsisipag po kami ng sobra-sobra. Kaya wala kang choice. Kung sasabay ka sa amin, sigurado mag-iiba talaga ang mangyayari sa iyo. Kung ikaw matagal ka na distributor, magsimula ka ulit, isipin mo lang na ang day 1 mo ngayon. Okay? Kung ikaw naman, kasasali mo lang, congratulations kasi makakasabay ka lalo sa paglaki ng empire natin, paglaki ng community natin. At syempre, ikaw mismo, para magbago din ang buhay mo, magkaroon ka rin mo ng sasakyan, ng mga kumikita ka ng malaki, at makasama ka namin sa mga ganitong klaseng activities. Kasi kung nandito ka sana, buong araw, makita mo gaano makikasaya,
gaano kami kakulit, pero at the same time, ginagawa po namin ang trabaho namin. Kaya totoo po na pwede mong pagsabayin ang business and pleasure. Kaya kung gusto mo na yumayaman ka, na nag-i-enjoy ka, pumataw ka at sumabay ka sa amin para pagdating ng oras, magkakasama na po tayo sa lahat ng activities ng JLIM Project. Ako na po mismo, nagbo-vouch po ako para sa kanila. Makinig po kayo, sumali po kayo sa kanila kasi napakaswerte nyo. Bakit? Nasa tamang grupo kayo. Napaka-importante po para maging successful dito. Nasa magaling kang grupo. Kaya para sa akin, napakaswerte nyo. Kaya wala na kayong ibang dapat isipin. Kung hindi, sumali na kayo agad sa kanila para masimulan na natin ang pagbabago ng buhay ninyo.